everyone! Pupunta kami ng Batangas Medical Center. Dadalo kami sa kapatid ko na naka-admit dito. Para kami nakikipagpatintero sa malalaking sasakyan. Paako na nga, abay pakurba pa. Ang masaklap, nasa hulihan pa kami. Pero in fairness, disiplinado po kaming lahat. Alam namin ang tamang distansya. Shoutout po sa mga kasabay naming motorista din. Pansin ko ang tamang distansya at pag-iingat nyo sa pagmamaneho. Sana lahat katulad nyo para iwas aksidente sa daan. Sa mga naglalakihang bahay, may malinis na kapaligiran. Makikita mo na kung gaano kadisiplina ang mga tao rito. Samahan mo pa ng mga natataas ang puno sa baybay kalsada. Dulot po nito ay libreng oxygen sa ating buhay. Ang mga puno rin pong ito ang nagsasala ng maduming hangin na dulot ng mga tambutso ng sasakyan natin. Uy, lumiko na siya. Marami na rin ako napuntang lugar. Pero iba pa rin ang Batangas. Iba pa rin yung lugar na kinalakihan mo. Wala nang higit pa sa tinubuong lupa. Kahit saan ka makarating, nasa isip mo pa rin ang lupang tinubuan mo. Kung saan kayo pinanganak, yung tipong maisip mo pa lang yung lugar mo, kasamang titibok ang puso mo. Guys, kung mapapansin nyo, wala nang katapos ang puno ng kahoy ang nadadaanan namin. Bukod sa wala ng traffic, maliwalas pa yung hangin. Alam nyo ba kung bakit sikat pa ang mga Batanggenyo? Maliban sa alae at ano ga? Iba kaming tumanggap ng bisita. 2 araw pa lamang paghahanda na namin ang pagdating mo. Bagay akong nasilip ang ilalim ng tulay na ito. Wala kang makikita kahit anumang basura. Medyo marikabok lamang sa parting ito dahil ginagawa ang kalsada. Mabuti na lang walang gasin ng sasakyan kaya walang traffic. Welcome to Batangas City! Nakakawala ng pagod? Nakakatawa guys. Super bait na mga traffic enforcer. Pag nalilito kami sa daan, nagtatanong kami sa kanila. Matutuwa ka kasi itinidetalya talaga nila kung saan ka dadaan. Ang maganda pa, sinasabi na rin nila yung palatandaan kung saan ka papasok. O, diba? Sa Batangas ko po sila makikita. Nakakahiyaman pong isipin at pagtantu-tantuin. Abay kami po ay nabili. Sabi po ng traffic enforcer, dire-diretso lang po kami, makikita po daw po kami ng screen. Eto na yun ho. Liliko daw po kami sa pakaliwa. At hindi naman po kami nabigo at matagpuan nga namin. Hindi gawang biro ang ma-admit ka dito sa medical center. May mga proseso kang dapat pagdaanan. Abay kailangan mo ng mga bantay na superheroes. Dahil dito mo makakasagupa ang iba't ibang larangan ng pakikibaka. Kasi kukuhanan na ka sa pasyente mo. Diskarte, tiyaga, sipag at determinasyon lang ang tanging sandata ng pakikibaka. Doon ko naisip na maswerte na pala tayo sa umaga na pagising natin wala tayong anumang nararamdamang sakit sa ating katawan. Minsan natutulala na lang ako. Dito ko nakita yung akala ko sa pelikula ko lang nakikita. May biglang mag-iyakan, may biglang magtatakbuhan kasi emergency. Shoutout sa mga taong konting problema lang bumibigay na. Dito ko nakita yung totoong problema. Nakakuha na kami ng kwarto. At dahil isa lang po ang pwedeng bantay sa loob ng kwarto, nasa labas po ako at naghihintay kung saan pwede akong humiga sa tabi ng puno, sa tabi ng kalsada. At dahil friendly naman ako, marami ako naging kaibigan. Sa ilang oras na kwentuhan, nagiging close na kami sa bawat isa. Sila nakasama ko sa pagkain, paliligo, pagtulog. Minsan sa pagtakbo din sa madaling araw dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Dito kami nakisilong sa ginagawang building na hindi pa naman ginagamit. Kaya lang pinapalis kami ng grade, bawal daw. Shoutout po sa mga grade ng medical center. Naintindihan po namin ang trabaho nyo. Pero konting konsiderasyon naman po sa katulad namin nagbabantay sa aming mga pasyente. Under construction pa po naman ang aming sinisilungan at hindi pa po ginagamit. Kung hindi naman po naulan, sa labas naman po kami natutulog. Yung mga motor na mga guards sinisilong nila dito para hindi mabasa. Samantalang kami, mga tao naman kami. Bakit hindi nila kami payagan na sumiluman lang? Hindi pa sila nakontento? Binasa pa nila nung gabi yung tulugan namin para hindi namin mahigaan. Sana lang hindi nyo maranasan ang dinanas naming mga bantay. Di biro ang matulog sa labas na karton lamang ang sapin sa likod. Pero ginagawa namin para samahan namin sa buhay.